Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout, hello po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko po OFWs. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So ito na. Matapos magparinig si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos patungkol doon sa kanyang mga pasyal-pasyal o travel-travel, siyempre sumagot diba si Pangulong Bongbong Marcos na nagpakita pa ng kanyang papel. Saan ang pasyal dito? Hindi kami namamasyal or hindi ako namamasyal. Busy daw siya sa dami niyang mga kaliwat ka ng mga appointments, meeting, etc. So ngayon, dahil si Erwin Tulfo tatakbong senador, wala na rin siyang pinagkaiba mga lalabs, mga vayots kay Martin Romualdez. In short, humihimod ng puwet ni Martin Romualdez, ito si Erwin Tulfo. Ang ipinagtataka ko lang, nung siya ay nagiging DSWD Secretary, matatandaan ninyo yon. Kaya siya inalis bilang DSWD Secretary si Erwin Tulfo ng Commission on Appointments. Kasi nga, hindi daw siya qualified dahil isa siyang American citizen. So nung natanggal siya sa pagiging secretary ng DSWD at ang ipinalit yung Gatchalian na may issue din sa Sibuyan Island doon sa pagmimina. Abay si Erwin Tulfo, nagiging ACT-CIS party list representative. So nasa kongreso siya ngayon. Pero hindi siya congressman dahil hindi man siya binoto bilang congressman. Party list lang naman. Party list ng mga Tulfo brothers. So, andun siya. So, American citizen siya. So, hindi siya dapat doon. Anyari sa administrasyon talaga ni Marcos. Bolok. Kasing bolok ni Marcos. Ngayon, nagsalita si Marcos Jr., si Erwin Tulfo para dipinsahan si Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng pasyal-pasyal. At dito siya ngayon nagmukhang tanga, si Erwin Tulfo, at nagmukhang trapo. Isa-isahin natin mamaya ha. Pakinggan muna natin itong kanyang tawag dito, pagdepensa kay PBBM. Sandali. Doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na parang sabi niya naglalakwatsa lang daw si Presidente abroad. Well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin ho natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si ERAP, well, dahil short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya di siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, di ba? And even sa United States. So dito sinungaling si Erwin Tulfo. Nasabi niya hindi welcome si Pangulong Duterte sa Europe at sa Amerika. Mamaya suplakin natin yung pagmumukha ng napakasinungaling na trapong taong ito. Limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, kung titingnan ho natin, we in the media know, we know about it. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Okay. Siguro, yung mga kasamahan ho ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them, ano ba ginagawa ng Pangulo?
Tandaan ninyo yung sinasabi ni Erwin Tulfo na secured investment. Ulo doon. Fidel B. Ramos, same thing. Ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. Then you have Fidel B. Ramos, na biyahe din. And then after that, yun nga si... Wala na po. Si Fidel Ramos, nalampasan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang record na ipasa kay Bongbong Marcos ngayon yung corona ni Fidel Valdez Ramos sa pagiging King of Travel. Sa katulayan, nagiging tampulan pa nga si PBBM, di ba? Doon sa isang game show sa Amerika na The Jeopardy. Ang tawag doon sa kanya, sino itong presidente na nag-uumpisa sa Ferdinand Magellan, di ba? Na travel ng travel. Diba? Pangulong Bongbong Marcos. Erap, and then GMA, biyahe. And then si Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So, bawat administration, kanya-kanyang strategy. And the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Correct. Ang problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po ng Constitution natin. Paano ka ho mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolution ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms na I believe Yun. Sandali, tapusin natin. dinig din sa Senado or what's going on in there. So, going back to your question na bakit maraming biyahe, kanya-kanya hong diskarte. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. So, ito. Ngayon, sinasabi niya 60-40 or 100%. Unang-una, kahit saang bansa, kahit dito sa Middle East, walang foreigners na nagtawag dito. Nag-i-invest dito sa mga bansa na to na sila yung 100% may-ari. Imposible po yun. Siguro sa Singapore or kung saan pa mang bansa, depende sa kanilang pinuno kung kanilang i-allow yun, no? So, sa Pilipinas, hindi rin pwede na magmamay-ari yung mga ibang mga banyaga ng mga ari-arian, lalo na lupain sa Pilipinas. Wala po, hindi pwede kasi maraming mga Pilipino ang walang lupa tapos putya ibigay doon sa mga foreigner. Lamin mo ng Pilipinas. Pagdating sa economic, itong 60-40, bakit hindi amyendahan? Yun kasi ngayon, ang ginagawa nitong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang i-abolish ang 1987 Constitution, gawing parliamentary term extension at wala ng eleksyon. Sila yung mamumuno. Kunwari economic provision. Kung yun lang pala amyendahan na lang. Hindi po ba? Bakit hindi amyendahan lang yung economic provision 60-40 na yan? Gagawing 50-50 o kaya 40 sa Pilipinas, 60 sa mga investors, sa mga negosyanteng papasok sa Pilipinas. Di po ba? Pero hindi Hindi yan yung layunin ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, dito tayo sa sinasabi ni Erwin Tulfo na si Pangulong Duterte ay limited lang daw ang kanyang travel sa ibang bansa dahil ayaw sa kanya ng mga ibang lahi. So ito yun, no? Tandaan natin na nung si Trump ang presidente, inimbita si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay balita ng CNN. May 1, 2017, Trump invites Philippines Duterte to the White House. Ito yun, mga
So, hindi pumunta doon si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa. Philippine President Duterte slams European Union as stupid, refuses summit invite after criticism of bloody war drug war ni Pangulong Duterte. So hindi po totoo na ang sinabi ni Erwin Tulfo, napakasinungaling po niyang tao. Erwin Tulfo, na si Pangulong Duterte ay limited ang travel dahil ayaw ng European countries at ng Amerika kay Pangulong Duterte. Ulitin ko basahin ito ha. Ito ha yung balita. Dito ng Southeast Asia. Philippines President Duterte slams European Union as stupid, refuses summit invite after criticism of bloody drug war. So hindi pumunta doon si Pangulong Duterte kahit inimbitahan siya doon. So yun, pati yung Amerika, si Donald Trump na nga ang nag-imbita, hindi pa rin pumunta doon si Pangulong Duterte. So pagdating naman nung panahon ng si Pangulong Duterte pumupunta lang sa China, dito lang sa part ng Southeast Asia lang siya pumunta at doon sa sa Russia kasi bumili siya doon ng mga kagamitang pandigma, mga armas dahil hindi siya pinagbintahan ng Amerika. Kaya ayaw niya sa US talaga. Itong gross domestic product natin ng Pilipinas ng panahon ni Pangulong Duterte, 2016, mataas 7.15%, 2017, 6.93%, tapos 2018, 6.34%, tapos noong 2019, 6.2%. Pagdating naman sa 2020, kahit may tawag dito, kahit may pandemic, mataas pa rin. 9.52% pa nga. So, 2021, bumaba kasi pandemic nga, 5.71%. 2022, bago umalis si Pangulong Duterte, ay ang gross domestic product ng Pilipinas, o means yung mga ini-export natin na mga produkto ng Pilipinas, ay 7.57%. Tapos, pagdating ng inflation rate since 1987 to 2028, ito yung year compared sa previous year. Itong characteristic inflation rate compared, yun na nga, previous year. Noong 2020, kahit may pandemic, kaya hindi din mahal ang bigas. Ang pinakamahal nga yata dati is 40 to 45 pesos per kilo. 40, pinakamataas na yung 45. So, kasi para sa akin, understandable yun kasi nga may pandemic noong 2020. So, mababa pa nga ang ating inflation that time. Kasi yung bigas 30, di ba? 45 lang ang kilo. 2.39% lang ang inflation rate ng Pilipinas. So pagpasok ng 2021, 3.93, mas mataas. Pagpasok ng 2022, 5.82%. Noong 2023, last year, is 5.84%. So, mas mataas pa rin pagdating sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na laging tawag dito, travel ng travel. Now, dito tayo ngayon sa kanyang mga pinagyayabang ni Erwin Tulfo kung saan pagdating sa mga investment, di ba? Kaya daw nagtatravel ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa investment para makaliko, manawag, manghikayat ng mga investors, etc. So, kung yung problema pala yung 60-40 economic provision ng Pilipinas, bakit hindi inuna ni Pangulong Bongbong Marcos muna gawa ng paraan, i-amyendahan ang 60-40, balik na rin.
40 sa Pilipinas, kasi according to Erwin Tulfo, laway lang naman ang puhunan natin. Sila ay mamumuhunan lahat dyan sa Pilipinas. So, gawin na lang 40 sa Pilipinas, 60 sa mga investors. Kaso, ang problema, wala talagang mag-invest ng maayos sa Pilipinas kahit pa amendahan ang economic provision. Number 1 dyan ay ang ating peace and order. Grabe. Tapos, talamak ang corruption po sa Pilipinas. So bago po yung corruption na yan, dito muna tayo sa mga investments na nakuha ng Pangulo na laway lang, yung mga pledges lang ba. Ulitin natin to dahil na-vlog ko na to. So ito yun, no. Ulitin ko to. As of December 21, 2023, ito yung pinagyabang ng DTI. DTI said that the PBBM foreign trips have obtained US dollars 72.178 billion US dollars yun ha. Lahat ng mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos since naupo siya 2022 noong July 1 hanggang sa katapusan ng 2023 December. So 72.178 billion US dollars equivalent to piso is 4.19 trillion pesos. So napakalaki nito kung ito ay magiging totoo. Kaso, ang karamihan dito, lista sa tubig. Puro lang pangako na talagang nakapako. Ang sinasabi dito, 4.19 trillion pesos worth of investment pledges. Ito pangako. The total investment valued consists of 148 projects based on DTI's latest monitoring of consolidated and processed investment. So, sabi pa dito also DTI, BOI Secretary Seferino Rodolfo said that the total investment actualized, so ito yung totoo ha, ay nagkakahalaga lang ng 5.28 billion dollars. So, sa laki ng kanyang investment pledges ni Pangulong Bongbong Marcos, 72.178 billion, ang totoo lang ay 5.28 billion dollars equivalent to 294 billion pesos or 7.32% lang ang tama o ang totoo. So itong 294 billion na to, sakto lang to sa kanyang mga biyahe kasama ang kanyang mga patay gutom na mga mayayaman din na kaibigan na travel abroad, libre. So wala, nga Erwin Tulfo ang mga pinagyayabang mong pledges, investment ng Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos. So dito tayo. Paano nga ba mag-invest ang mga foreigner sa Pilipinas? Unang-una, gaya ng sinabi ko, foreign, peace and order pala. Yun, wala. Wala tayo niyan kasi ngayon sunod-sunod ang mga patayan, may barilan. Ito, balita ng Biz Asia News. Biz Asia News, sabi dito, the Philippines' biggest criminal. Sabi dito ng 19th Congress of the Philippines, more than 12 billion Comelec secret funds. Almost 27 billion DSWD ayuda funds, almost 130 billion DPWH funds. Part of the 800 billion unprogrammed funds subject to distribution and disbursement of the conjugal leadership of Speaker. Sino na alam naman kung sino si Speaker Tambalos-Los, di ba? And Accounts Committee Chairperson Martin Yeda Romualdez, House of the Representatives. So itong mag-asawa, si Martin Romualdez at Yeda Romualdez ng Tingog Party List,
Sila yung pinaka-biggest criminal ng Pilipinas pagdating sa pera ng taong bayan. Ayan o. Hindi po yan ipagkaila. Dahil andyan ito sa Biz Asia News. Kalain mo yun. So itong dalawang mag-asawang ito, ang malaking kriminal. Ito, the Philippines' biggest criminal syndicate. Kasulat dito. Now, Erwin Tulfo, sabihin mo nga sa akin kung yung travel-travel, pasyal-pasyal ni Pangulong Bongbong Marcos, may silbi ba? Wala. Gastos lang. So, wag kayong masaktan kung sinasabi ni Tatay Dig kung napasyal-pasyal lang si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo na naman eh. Yan yung sinasabi, truth hurts. Kaya ikaw, yung pagiging himod-puwit mo sa mga Romualdez, sa Marcos, sa administrasyon ngayon, halata ka eh. Ikaw din pala ay walang pinagkaiba sa ibang mga bulok at mga trapong tao na nasa politiko ngayon. Nakakadiri ka, Erwin Tulfo. Yeah.